Kasi ano eh, kasi sa sobrang dami ng tao, tapos ang liit pa niya, so wala siyang magawa. So ang ginawa niya, nagkaroon siya ng, ng bright idea. Nakakita siya ng puno ng ano, si Camaro. Ito yung cinnamon tree, ang tawag. Parang siyang fig tree. Sa verse 4, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng kahoy ng si Camaro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang iyon. So, ibababa ko natin sa verse 6. Sa verse 6 naman, at siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siya na may tuwa. So, yun yung tatlong ang dalawang pointers na maalala natin kay Zacchaeus. Meron siyang malaking problema. Meron siyang pagka-excited na makita ang Panginoon Diyos kasi gumawa siya ng paraan. So kung parang kung tutusin pala, mga kapatid, no, kung gusto talaga nating makasimba, kung gusto nating makarinig ng salita, talagang loloobin natin na makasimba tuwing Sunday. Kung talagang gusto nating makarinig ng salita, bubuksan natin ang Biblia. Kung gusto nating masaliksik ang Bible, bubuksan natin ito at talagang pag-aaral. Ang katulad niya, ito, ni Zacchaeus, ang problema niya, maliit siya. So ano yung kailangan niya gawin? So pumunta siya dun sa mataas. Talagang bright siya si Zacchaeus. Ito yung si Camaro, ito pala yun. Yung bunga niya, ganyan. Ang sabi sa kasi sa internet, sabi is ano daw siya nakakain. Ganito yung itsura ng si Camaro, paano siya maugat? Parang maugat, masanga. So, kaya talagang umakyat ng mga tao doon. So, sa sobrang dami ng crowd, yun yung naisip ni Zacchaeus. Ito pa yung lesson sa show repentance for the sins that we commit. Ito yung, di ba kung maalala natin sa site ni Zacchaeus, pinapakita niya na yung kanyang pagiging mayaman, parang kaya niyang ibigay. Tapos yung sinabi niya pa sa Panginoong Diyos na kung siya man ay nagsobra sa mga sinisingan niyang buwis, handa siyang ibigay ng times 4. So yung pinapakita doon na kung talagang meron tayong pagpupursige na maitama ang ating mga pagkakamali. Talagang yung repentance is yung the best way. At hindi lang hanggang din sa pagsisisi, dapat natin diretso. Nagsisi ka nga, tapos kinabukasan, sisingil ka naman ng wala. Mamumukit ka na naman dun sa mga papasingin sa'yo. Yun yung kasi yung repentance sa mga sins. Ito po, sa Lucas 9:8, ito yun eh. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari, ibibigay ko sa mga dukha, at kung sakalit na nakasingil ako na may daya sa kaninumang tao, ay isasauli ko ng ika-4. So ito po yung sasabi ko kanina na handa siyang gawin na lahat para lang ipakita sa Panginoong Jesus na siya ay nagsisisi sa mga ginawa niya. Ito naman, sa perspective ni Jesus Christ, so tingnan po yung natin tuling mga slides. Sa perspective naman natin Panginoong Diyos, nagpunta siya dito sa lupa upang tayo ay masagip sa kasalanan. Hindi siya nagpunta para sa mga mabubuting tao. Kasi alam ng Diyos na yung mga mabubuting tao talagang makakasama ang Panginoong Diyos dun sa langit. At ngayon naman, ang sinadya niya dito, yung mga nawawala, mga makasalanan. At sa verse 19 po ng Luke, chapter 19, verse 3,
At nang dumating si Jesus sa damong iyon, ay siya'y humingala at sinabi sa kanya, "Sige, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa buhay mo, sa bahay mo." Yun po yung yung lesson dito is, yun nga, kung nakita natin ang Panginoong Jesus, parang huwag natin pakawalan ba? So kumbaga, parang naalala ko nga yung kasing, yung nanay ko at tatay ko dati, nakasama ko dito yun yung ngayon. Kaso may time na umuwi sila ng Kalatagan, kaya minsan hindi na nakakasama. Parang yun nga yung mahirap sa isang parang mahirap ako sila isama. Kaya nung namang nakaraan sa Kalatagan, may nag-Bible study din sa bahay, mga Church of Christ din na taga-doon. Kaso lang, hindi ko siya ganun pala yung pananampalataya ng isang talagang bibotong talaga. Hindi mababali hanggang mamatay daw, talagang yun. Oo. Ayan. So, ito pa yung lesson ng kay Jesus. Jesus came to the world to save us from our sin. So we could stay with Him forever. Invite Jesus to stay not just in our home, but in our heart. Ito po yun, naparito si Jesus sa mundo upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, upang manatili tayong kasama niya magpakailanman. So yung pala yung pinapakita dito na sa perspective ng kay Jesus, pinuntahan talaga tayo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Talagang iniaalay niya ang buhay niya para magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero sana yung iba po sa atin, huwag natin sayangin kasi isa lang yung Jesus na pumunta dito, wala nang susunod pa. Parang wala na tayong chance kumbaga, parang naiisip ko bakit gano'n? Parang kung kailan nahihirapan yung tao, kung kailan parang doon sila lumalapit sa Panginoong Diyos. Kung pag may karamdaman, pag nasa ospital, parang talagang Diyos Diyos yung pupuntahan natin kahit anong mangyari. So sana lahat po tayo dahil ang Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos nandito, para huwag din natin pakawalan, huwag din natin baliwalain. Talagang pagtuunan natin ng pansin. Sabi nga po dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, tapat ang sinasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ay ang Pangulo sa mga ito. Sa Matthew chapter 19 verse 13, at sinasabi po dito, katatapos magsihayo kayo sa inyong at inyong pag-aralan ano ang kalugan nito, habang ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Sa English po kasi yung naka-highlight na habang ang ibig ko, siya, about mercy, na I have mercy, nakalimutan sa English. Matthew 9, Matthew 9:13, sinasabi po doon na sa King James Version, but go ye and learn what meaneth, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ang ibig sabihin ko pala ng mercy na yon sa English ay yung mercy na yon, yun ay yung habag ang ibig ko. Ang ibig sabihin pala sa English ay mercy na ang meaning niya ay
ay goodness, kindness, faithfulness, kabutihan, kabaitan, katapatan.